Aray! Ang binti ko! Natusok sa tuod! Hindi na yata ako makakalakad. Kakargahin na kita. Halika. Sira ulo ka ba, kuya? Hindi ka makapaglaban sa swang habang karga mo ko. Parehas tayong mamamatay. Adela, malapit na sila. Kuya Tonyong, sumama ka na doon. Mahirap ang naiisip mo. Hindi ko na talaga kayang tumayo kaya hayaan mo na lang ako dito. Adela, hindi kita pwedeng pabayaan. Ako ang nagdala sa iyo rito. O sige, kargahin mo ako. Pero hindi na tayo lalaban sa mga swang. Umalis na tayo dito. Adela, hindi pwede. Kaya nga tayo pumunta rito. Para ubusin natin ang lahi nila. Sila ang pumatay sa pamilya ko. Bukas na lang. Gagamutin ko muna tong binti ko. Hindi. Kapag hindi pa ngayon, baka unahin na nila tayong patayin. Ganito na lang. Iiwan ko sa iyo itong anting ni San Benito. Iingatan ka nito mula sa mga aswang. Medyo patago naman itong kinabagsakan mo. Kaya hindi ka makakita rito. Oh, eto na. Kuya! Mas kailangan mo yan! Kuya! Kuya! Diyos ko! Kuya! Magandang araw po, Miss Ligaya, at sa lahat ng mga tagapakinig. Itago niyo na lang po ko sa pangalan Sandra. Isang call center agent na naging pampatulog na ang mga horror stories. Floating po kami ngayon sa company, kaya nagkaroon ako ng chance na makapagpadala ng letter pero hindi ko po sariling kwento ang aking ibabahagi. Kwento ito ng kaibigan ni Mama na itago na lang natin sa pangalang Adela. Last year lang siyang pumanaw at nagbiro siya noon na ipadala ko raw sa MMK ang kanyang talambuhay. Pero sa tingin ko, mas nababagay siya sa inyong channel. Ang confession na gusto kong i-highlight sa kanyang kwento ay ang tungkol sa kanyang pagiging manunugis. Pero maling aswang ang kanyang napagbintangan na muntik pa niyang ipahamak. Bago ko simulan ang kanyang kwento, mayroon lang akong ilang bagay na sasabihin tungkol kay Adela. 10 taon pa lang siya nang maulila sa mga magulang at ang taong tumulong sa kanya ay si Tonyong. Binatang ulila na rin sa mga magulang dahil pinatay daw ng aswang. Manunugis daw ng aswang ang lalaking ito, kaya naging manunugis na rin si Adela. Napunta sila sa Barrio Santiago sa kanilang panunugis at dito napatay si Tonyong. Nakaligtas si Adela at kinabukasan, siya ay nasa isang komportabling silid. Dinala pala siya ng kapitan ng naturang baryo na si Pasiano sa kanyang bahay. Nalaman nito ang kalagayan niya at siya ay binigyan ng tirahan at trabaho sa opisina niya. Sa kabila nito, napansin niya na nawala ang anting-anting ng San Benito na iniwan sa kanya ni Tonyong. Pero di na niya yon hinanap dahil inisip niya na ligtas na siya. Isang araw nagkagulo sa Barrio Santiago dahil bukod sa insidente ng mga nawawalang dayo, isang residente ang ilang araw nang nawawala ng anak. Pinuntahan ni na Kapitan Pasiano ang purok kung saan ito nakatira para magdala ng masamang balita at magpaabot na rin ng pagdamay. Napakasukal ng Purok 5, Kapitan? Kaya na lang ito ang nagiging pugad ng mga adik at sindikato. Kaya nga sa linggo ay patatabasan ko ito sa mga tanod. At halos hindi na makita ang daan. Kapitan, dito kami naligaw nun ha. Dito pinatay ng aswang ang kasama ko. Ano ka ba, Adela? Walang aswang sa baryong ito. Mabangis na hayop yung pumatay sa kasama mo. Marami noon dito. Pero totoo po ang aswang. Yun ang pumatay sa magulang ni Kuya Tonyong. At matagal na rin siya manunugis kaya may karanasan na siya sa iba't ibang klase ng mga nilalang. Sabi mo ay tinuruan ka niya maging manunugis. Gaano nakatagal? 8 buwan pa lang po. Tinuruan niya muna akong gumamit ng mga pangontra at panlaban bago sinabak. Yung huling araw ni Kuya Tonyong, yun ang unang araw ko bilang manunugis. Alam mo, may sapak sa ulo mo yung kuya mo. Taong 1994 na ngayon. Nauso lang niyang paniniwala sa aswang nung hindi pa nakakatapak sa eskwela ng mga tao. Paano ba naman kasi hindi nila alam
kung anong itatawag sa mga mababangis na hayop na nagkalat sa mga masusukal na lugar. Sa kaunang beses mo palang pala sa pagiging isang manunugis, Adela. Paano ka nakasisiguro na yung mga sinasabi noong si Tonyong ay totoo? Hindi ka naman praning katulad niya. Kapag matagal ka na sa gawain yan, malalaman mo na karamihan sa mga sinasabi nila ay iniimbento lang. Pero Kapitan, hindi naman sinungaling si Kuya Tonyong. Oh, Kapitan, dito na pala tayo sa bahay ni Aling Soledad. O siya, bumaba na tayo. Medyo nakasimangot ang mukha ni Adela nang bumaba ng sasakyan dahil sa pagkakataong yun, hindi na naman siya pinaniwalaan. Dumiretso sila sa isang maliit na bahay at sumalubong sa kanila ang isang babae na mukhang kakagaling lang sa pag-iyak. Kumagulgol ito pagkakita sa kapitan. Kapitan, ang anak ko! 2 linggo nang nawawala ang anak ninyo, ano po? Opo, Kapitan. Ginawa ko na ang lahat ng paraan. Nagpadala ako ng sulat sa iba't ibang baryo at nilibot ko na ang lahat ng purok. Wala pa rin. Wala rin daw nakakita sa anak ko. Ang huling alas na lang natin ay mga pulis. Bakit ayaw niyo bang tumawag, Kapitan? Bentong, iabot mo. Sa paghahanap ng mga tanod, nakita nila ito na lumulutang sa ilog. Ito ba ang tsinelas at damit na isinuot ng anak ninyo? Oo. Yun nga. Yun nga. Sa anak ko yan. Ang katawan niya hindi na mahanap. Posibleng naagos na ito at nadala sa kung saan. At isa lang ang posible, wala na ang anak ninyo. Mahanap niyo man siya o hindi. Iisa lang ang resulta dahil imposibleng mabuhay pa siya kung nalunod man. Hindi naman po pumunta sa ilog ang anak ko dahil takot po siya doon. Wala ding nagsasama sa kanya sa ilog. Ang huling ginagawa niya po bago mawala ay nakikipaglaro ng tagu-taguan at inabot ng gabi sa likod bahay. Pagkatapos nun, hindi na po siya nakita. Posible po na may masamang loob na dumukot sa anak ninyo. Adik man yun o sindikato. Kapitan, ipagkatiwala po ninyo ito sa mga pulis. Hindi ninyo na yan kaya. Alam ninyo naman, Aling Soledad, na malayo na sa kabayanan ng ating baryo kaya ayaw ng mga pulis na nag-aaksaya ng oras dito. Kami muna mag-iimbestiga. At kapag nakumpirma na, tsaka kami tatawag ng mga pulis. Hindi lang naman po ang mga anak ko ang bigla na lang nawala. May mga dayong pumunta rito na hindi na rin nakauwi. Paano po kung pare-parehas lang sila ng kaso? At tanging mga pulis ang may alam para matuklasan kung sino ang salarin sa lahat ng nangyayari. Aling Soledad, ako ho, bago naging kapitan, ay nakapagtapos ng pagkapulis. Kaya alam ko ang ginagawa namin. Nitong kanang kamay ko na si Bentong, huwag po kayong mag-alala. Kung ano man ang maging balita ay pupuntahan namin kayo at papapanagutin na ang dapat managot. Maraming salamat po, Kapitan. Magtitiwala po ako sa inyo. Siya nga pala, nagpadala ako ng bigas at mga pagkain sa inyo kasi nalaman ko na ang asawa ninyo ay hindi na makapagtrabaho dahil hindi na siya tumitigil sa paghahanap sa anak ninyo. Salamat, Kapitan. Napakabuti ninyo po sa amin at talagang hindi nyo kami pinababayaan. Maliit na bagay lang po yan. Basta magtiwala lang po kayo sa amin at magiging maayos din ang lahat. Opo, Kapitan. Salamat po ulit. Pagkatapos maibigay ang 2 sakong bigas at mga pagkain, nagpaalam na ang 3 kay Aling Soledad. Pagkabalik sa opisina ni Kapitan Pasiano, hindi mapigilan ni Adela
ang makipag-usap sa kanyang amo. Oh, anong sa atin, Adela? Hindi ba tutulong ka pa kay Manang sa pagluluto ng tanghalian? Kapitan, tama po si Aling Soledad. Sunod-sunod na nga pong nawawala sa ating baryo kaya sigurado ko na may iisang salarin lang sa lahat ng yon. Hindi ganoon ang punto, Adela. Yung mga dayo na sinasabi nila, hindi naman sila sigurado kung dito ba talaga nawala. Kasi yung mga kamag-anak ng mga dayo raw kuno, itinatanggi na sa kanila pumunta. Baka malay mo. Kaya pala nawawala. May iba palang pinuntahan. Yung sa anak po ni Aling Soledad, hindi po yan basta nawala. Kaya nga imbestigahan Kailangan masiguro muna ang lahat ng bagay bago tumawag sa mga pulis para pag pumunta sila rito, ikukumpirma na lang nila. Hindi na po kailangan tumawag sa mga polis dahil sigurado ako na ang salarin sa lahat ay ang mga aswang. Alam mo, Adela, itigil mo na ang paniniwala sa mga ganyan. Kaya nga pag-aaralin kita sa isang taon para mawala na ang paniniwala mo sa mga gawa-gawa ng sinaunang tao. Pero Kapitan, Pumunta ka na doon sa kusina. At sigurado akong hinahanap ka na ni Manang. Hala ka, sisigawan ka na naman on. sige po Kapitan. Kahit natutol si Pasiano sa katwiran ni Adela, nagmatigas pa rin siya. Palihim siyang nagmanman sa Purok 5. Itinuro kasi sa kanya ni Tonyong na ang mga aswang ay nag-aanyong tao. At eto ang naisip niyang pinakamagandang ebidensya kapag may nakita siyang kakaibang tao. Doon siya magmamanman. Ang gara naman dito sa Purok 5. Meron din palang maliit na talipapa kahit napakasukal ng daan papunta rito. Pagkakataon ko na para suriin ang kanilang aura. At kung sino kakaiba. Kailangan ko siyang manmanan para makakuha ng ebidensya. Teka, mukhang may nag-aaway to na. Puntahan ko nga. Ano bang isinisiksik mo dyan sa kokote mo at palagi na lang kulang ang sukli mo, ha? Ha? Aray po, Aling Dulce! Patawarin niyo na po ako. Ayusin ko na lang po sa susunod. Aayusin sa susunod. Ilang beses mo na yung sinabi, ha? Palagi ka na lang pumapalpak. Ganitong bagay sa'yo. Aray ko, tama na po. Sa susunod na pumalpak ka, hindi lang ganyan ang aabutin mo. Opo, di na po talaga maulit. Ay, di man lang siya marunong ipagtanggol ang sarili niya. Kung ako yan, naisubsob ko na yung babae na yan sa mga paninda niya. Nagpatuloy lang sa paglalakad si Adela. Palingalinga lang siya sa paligid at sinusuri ang bawat taong makita niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabangga niya ang kasalubong niyang lalaki. Nang magkadikit ang katawan nila, ay napansin niya na meron itong masangsang na amoy gaya ng sa aswang. Napatulala siya sa lalaki at inobserbahan ito. May aura ito ng katulad ng itinuro sa kanya ni Tonyong. Malalim ang talukap ng mata at kulang sa ekspresyon. Bakit nakatitig ka pa dyan? Daig mo pang batang paslit na naliligaw. Kung saan-saan ka nakatingin kaya nakakabangga ka na. Pasensya na. Anong pangalan mo? Kailangan pa bang malaman? Mukhang hindi ka taga rito. Ay, sandali! Mabilis na naglakad ang lalaki. Dumiretso ito sa tindahan na may nag-aaway na ginang at isang dalaga. Mukhang kakilala nito ang kawawang babae doon. Hanggang sa isinama nito ang babae at sinundan naman sila ni Adela. Nang palihim, nakarating siya sa isang kubo at mukhang dito sila nakatira. Nagtago si Adela sa sukalan para magmanman.
nandito na pala kayo. Maagang naubos ang paninda ni Aling Dulce. Kaya maaga rin nakauwi si Celia. Ay, mabuti naman at maaga kang makakapagpahinga. Hanggang ngayon ba ay tinatarayan ka pa rin ni Dulce? Hindi naman po. Tinatarayan lang niya ako kapag palpak ang trabaho ko. Normal lang naman yung ganon, di ba? Oo, anak. Normal lang naman yon. Pero hindi na normal minsan ang kasungitan niyang si Dulce. Mabuti na napagtitiisan mo pa, anak. Tay, kailangan kong magsikap sa pagtatrabaho para makatulong kay Kuya Pong sa mga gastusin natin. Saka para maipagamot yung paa mo sa bayan. Okay pa naman ako, anak hindi rin ako papayag kung sakaling may mang-api sa iyo. Ay, ayos lang yung si Celia. Matapang yan. Kaya sa'yo ako, Kuya Pong Kahit hindi tayo totoong magkapatid, pero lagi kitang kakampi. Ay, nako. Kayo talaga. Ang mabuti pa'y pumasok na tayo sa loob. At luto na yung pananghalian. Habang naglalakad ang tatlo papasok sa loob ng kubo, si Adela naman ay nakakita ng palakang bukid, kaya napasigaw siya. Takot kasi siya sa ganitong hayop. Pero nang mapagtanto niya na nagmamanman nga pala siya, ay agad siyang napatakip sa bibig. Nagsilingunan ang tatlo sa gawi niya at hinahanap ang gumawa ng ingay. Narinig niyo ba yun? Oo nga Nagulat din ako. Ang lakas ng sigawan ng babae. Wala na namang ibang tao rito kundi tayo, di ba? Pong. Sigurado ka ba na wala pang nakakahuli sa'yo? Sigurado po ako, Tatay Dudong. Nag-iingat ako mabuti. Sa dami ng mga nangyayari sa purok natin sigurado akong nagdududa na ang mga tao. Huwag po kayong mag-alala. Kaya ko po ang sarili ko. Mabuti naman kung gano'n, anak. Tay, baka wala lang yon. Mukhang nadala lang naman ang hangin May handaan nga pala sa bahay banda ron. Baka nagkakatuwaan kaya may sumisigaw. Oo nga pala. Nakalimutan ko. Kung gano'n tara na. Napabuntong hininga ng malalim si Adela nang tumalikod na ang mga ito at dumiretso sa kubo. Mas lalo siyang naghinala sa narinig na napag-usapan ng lalaki at matanda tungkol sa sinasabi nilang sikreto, kaya nagmanman pa siya doon ng ilang oras. Lumipat siya sa likod ng puno hanggang sa gumabi. Nang medyo dumidilim na ay nakatulog siya at pagising niya, nagulat sa pagtingin sa relo dahil 12:00 na pala ng hating gabi. Teka, inabot na pala ako ng ganitong oras dito. Teka, yun yung lalaki na, ano nga bang pangalan? Si Pong! Oo! Mukhang tamang hinala ko kasi sabi ni Kuya Tonyong, nagiging agresibo ang ekspresyon ng mukha ng mga aswang bago sila magpalit ng anyo at ganun siya. Kailangan kong makumpirma. Mabuti may dala akong kamera. Agad na tumayo si Adela mula sa kinauupuan niya at sumunod kay Pong. Dumiretso sa sagingan ang binata. Ang dalaga naman ay nagmanman sa kanya habang nagtatago sa makakapal na damo. Sa pagkakataong yun, nasaksihan niya ang unti-unting pagbabago ng anyo ng binata. Mula sa pagiging matikas na lalaki, ito ay naging nakakatakot na malaking bulas ng aso. Walang pinalampas si Adela sa pagkuha ng larawan at tuwang-tuwa siyang tinignan ito. May pruweba na ako. Sigurado maniniwala na sa akin si Kapitan Pasiano. Napakalino ng pagkakakuha ko sa mga to. Teka. Bakit mo ako minamanmanan? Teka! Napatakbo na lang si Adela dahil hindi siya handa sa pagkakataong yun. Nadala niya ang kamera pero hindi siya nakapagdala ng anumang pangontra. Habang tumatakbo, nawalan siya ng balanse.
nang matisod sa nakausling tuod. Kaya naman natumba siya sa lupa. Ang tuhod ko! Buwisit! Isa ka manunugis, Adela. Pero ang tanga-tanga mo! Bakit mo naman kinalimutan yung pangontra? Ay, malas! Malas! Yan na siya! Diyos ko! Sabihin mo sa akin, bakit mo ko minamanmanan? Hindi kita minamanmanan! Ha? Umibabaw ang aswang kay Adela. Nagkapakapa ang dalaga sa lupa at nakapa niyang isang kahoy. Agad niya yung kinuha at buong puwersang inihampas sa aswang. Walang iya ka, aswang ka! Nakawala si Adela sa aswang. Agad siyang tumakbo pero hindi pa man siya nakakalayo nang dambahan siya nito. Umalis ka dyan! Umalis ka! Sabihin mo sa akin, ano ang dahilan pagmamanman mo? Hindi kita minamanmanan! Nakita kitang tanghali sa likod ng punong mangga. Kung hindi mo ko minamanmanan, anong ginagawa mo doon? Pakawalan mo na ako! Pinaghahampas ni Adela ng kahoy ang aswang at nagkapalit sila ng pwesto. Siya naman ang umibabaw dito at walang tigil ang pagpalo. Inagaw ng aswang ang kahoy at binali, saka ito nagtatakbo palayo. Diyos ko, ano ba yan? Nakawala pa. Tutuluyan ko na sana ang aswang na yun eh. Pero mahalaga, may ebidensya na ako. At siguradong maniniwala na sa akin si Kapitan Pasiano. Kinabukasan, maagang pumasok si Adela sa opisina ni Pasiano. Meron na namang isang residente mula naman sa ibang purok ang nawawala at inreport ito ng isang konsehal. Kita ni Adela ang pamumroblema sa mukha ni Pasiano, kaya naman mas lalo siyang ginanahan na ipakita sa kapitan ang ebidensya. Bukod kasi sa malaki ang utang na loob niya dito, gusto niya rin talagang magpakitang gilas. Oh, Adela. Kanina ka pa ba dyan sa may pinto? Gusto mo bang pumasok? Opo, Kapitan. May ipapakita po kasi ako sa inyo. O sige, ipakita mo lang. Ano ba yon? Kapitan, ito po yung lumang kamera ni Konsehal Bentong na binigay sa akin. Ginamit ko po siya kagabi. Saan mo naman siya ginamit? Ano kasi, Konsehal? Nagmanman pa rin ako sa Purok 5 at meron ako natuklasan. Ha? Hindi ba sabi ko? Kalma lang, Kapitan. Wala pa nga, oh. Pasensya na, Kapitan, ha. Matigas ang ulo ko, eh. Ipinagpatuloy ko pa rin yung pagmamanman sa Purok 5. Pero di ko po kayo bibiguin. Kasi nakakuha naman ako ng ebidensya. Oh. Hinabot ni Adela ang kamera sa kapitan at matyagang naghintay sa reaksyon ng lalaki. Maya-maya ay binalik nito ang kamera at taliwas sa inaasahan ni Adela ang naging reaksyon nito. Oh, ano namang gusto mong iparating sa mga larawan na yan? Kapitan, nakita niyo naman po lahat ng anggulo ka at medyo madilim, di ba? Wala pong ibang nakakagawa ng ganyan na nagpapalit ng anyo kundi mga aswang. Hindi aswang yan, Adela. Kundi mabangis na hayop. Kapitan, hindi po mabangis na hayop yan. Sa maniwala po kahit sa hindi, aswang po talaga yan. Alam mo, Adela, nagsasayang ka lamang ng oras. Tsaka isa pa, itigil mo ng pagmamanman. Kasi baka mamaya, matsyempohan ka ng mga may masasamang loob na yan. Ginagawa ko lang naman po yun para makatulong sa inyo, Kapitan. Tsaka sa mga kabaryo natin. Talamak na po talaga ang pagkakawalaan ng mga tao. At sigurado ko aswang lang talaga may kagagawan sa lahat ng yun. Wala akong oras para pakinggan ang mga walang kwenta mong pinagsasabi, Adela. Lumabas ka na muna doon. Kapitan! Lumabas ka na! Tulungan mo si Manang doon. Dali na!
Nagmatigas pa rin si Adela. Naisip niyang ituloy pa rin ang pagmamanman para makakuha ng mas marami pang ebidensya. At sa naisip niyang paraan, gagamitin niya si Celia. 10 piso lang ang nakuha ng customer. Pero bakit 5 piso lang ang sukli mo sa 20 ibinayad niya? Sumagot ka, Celia! Nalito lang po. Pasensya na po, ang dami po kasing bumibili. Ang sabihin mo, walang laman yung utak mo dahil puro ka nalang kamalpakan! Inutil! 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 Tama na po, Aling Dulce! Yan lang ang bagay sa isang hampas lupa na kagaya mong inutil! Aling Dulce, tama na po! Nakakahiya sa mga customer! Dapat lang yan sa'yo! Manang! Tama na po! Nasasaktan na yung tauhan nyo! Sino kang magaling, ha? Bakit nakikialam ka sa pagdidisiplina ng tauhan ko? Tama lang naman yun sa kanya dahil wala na siyang ginawang tama. Pero tao lang din yung sinasaktan nyo. Pwede nyo namang idan sa maayos na pakiusap ha. Di yung sasaktan nyo sa harap ng napakaraming namimili rito. Masyado kang... Akmang sasampalin na si Adela ng mataray na ginang, pero agad niyang hinawakan ng kamay nito. Napahiya si Aling Dulce at hindi na itinuloy ang pagsampal. Kaya nalilitong tauhan nyo dahil sa kagagawa nyo na rin naman. Sinisigawan nyo siya habang nagtitinda. Sino ba namang hindi matutuliro nun? Kahit siguro ikaw ang ganyanin, malilito ka rin. Aba, parang hindi ka tinuruan ng magulang mo ng pagrespeto. Mas matanda ako sa'yo, pero para mo na akong dinuduro sa pakikipag-usap mo. Wala sa edad ang pagrespeto, Manang. Yang ugali nyo, hindi yung karespe-respeto dahil hindi nyo rin naman nire-respeto ang ibang tao. At ikaw naman, Celia, matuto kang lumaban kung masyado ko nang kinakawawa. Tandaan mo na hindi lang to ang pwede mo maging trabaho. Huwag mo na ipagsiksikan ang sarili mo rito. Tagumpay ang ginawang yun ni Adela dahil mukhang napahanga niya si Celia. Kinabukasan, nagpunta siya sa Purok 5. Ito na mismo ang lumapit sa kanya kagaya ng inaasahan niya. Puso rin kasi ang dalaga. Alam niya kung paanong kuhanin ang loob ng iba, lalo na ang mga mahihina. Ikaw yung kahapon, di ba? Oo, ako nga. Huwag ka na magpasalamat doon. Ayoko lang talaga sa mga ganong klaseng tao kaya nakipagsagutan ako. Malaki ang naitulong ng ginawa mo kasi lumakas ang loob ko. Dahil sa'yo, natuto ako lumaban. At alam mo ba, umalis na ako dun sa tindahan ni Aling Dulce. Mamamasukan na lang ako sa tiyain ko. Mas maliit ang sweldo pero mabuti naman ang trato nila sa akin. Eh di mabuti kung ganon. Di ka naman dapat magtiis sa ganong klaseng amo kasi mauubos ka lang kakapasensya sa kanya. Tama ka. Ayaw mo nang pinapasalamatan pero salamat pa rin ha. Malaking bagay talaga yung ginawa mo. Basta sa susunod, kung sakali may mang-api ulit sa'yo, tandaan mo yung mga sinabi ko. Matuto ka lumaban. Oo, tatandaan ko na yan. O sige, mauna na ako. Ay, saglit lang. Ano nga palang pangalan mo? Ako kasi kilala mo na. Narinig mo yata yung pangalan ko kay Aling Dulce. Ikaw, hindi pa kita kilala. Adela ang pangalan ko. Ah, Adela, ang ganda naman. Bago ka lang sa baryo namin, di ba? Hindi ka pamilyar. Oo, bago lang ako dito. Gusto mo bang ilibot kita sa baryo namin? Mayroon akong alam na magandang lugar na pwedeng tambayan. Talaga ba? Sige. Tara na, huwag kang mahiya sa akin. Sa tingin ko'y magkakasundo tayong dalawa. Agad na sumama si Adela kay Celia at sinamantala ang pagkakataon para mas lalong mapalapit sa dalaga. Habang kinukuha niya ang loob nito, parami ng parami ang nawawala, kaya mas lalo siyang ginaganahan sa pag-iespiya. Hanggang sa isang araw, isinama na siya ni Adela sa kanilang bahay dahil gusto siyang ipakilala sa kanyang ama. Natuwa siya dahil ito yung gusto niyang mangyari para makakalap ng mas marami pang ebidensya.
Hindi ba nakakahiya? Ay naku, huwag kang mahiya. Mabait ang tatay ko sa si Kuya Pong. Mabait yun. Hindi nga namin siya totoong kadugo pero itinuring niya kaming tunay na pamilya. Ah, ganun ba? Nasaan ang totoong pamilya niya? Hindi ko rin alam. Basta nakita namin siya na mag-isa na lang kaya tinulungan siya ni tatay. Ang mahalaga mabuti siyang tao. At sa ilang taon namin siyang nakasama, wala siyang ginawang masama kaya pinagkatiwalaan na rin namin siya. Oh, mabuti. Di niya kayo sinasaktan. Nandito na tayo, Adela. Ayun si tatay at Kuya Pong, naghahanda na sila ng pagkain. Sa labas tayo kakain para tanaw natin ang buong parang. Ah, ganun ba? Masaya nga yun. Tay! Oh, andito na pala kayo nagbisita mo. Tamang-tama, kakain na ng tanghalian. Tara, Adela, bilisan na natin. Sabay silang tumakbo papunta sa kinaroroonan ng dalawang lalaki at nang makalapit sila doon ay nagtama ang paningin ni Pong at Adela. Kapwa nagtataka na nakita nilang isa't isa. Hindi naman nagpahalata ang dalaga at nakipagbatian lang kay Mang Dodong. Nagsimula na silang kumain ng tanghalian at napansin niya na nakabukod ang pagkain ni Pong. Adela, kain ka lang ng kain. Yung salad, si Celia ang gumawa niyan. Ginawa niya muna bago kasunduin. Masarap, di ba? Naman ako pa sa nanay ko kung paano gumawa ng masarap na salad. Opo. Siya nga po pala. Bakit nakabukod ng pagkain ni Pong? Wala ka ng pakialam. Tinala ka lang dito ni Celia para makilala ka ni tatay. Pero wag mo nang pakialaman ng mga bagay-bagay dito. Pasensya na, may hinit ang ulo ni Pong. Pagod niya sa pagtatanim kasi, ayaw niya ng ulam gayon. Kaya ipinagbukod namin. Yan ang paborito niya. Kinilaw na baboy. Ayaw po ba niya ng pagkain na maraming bawang at malasa? Ano ba? Hindi. Mahilig yan sa bawang si Pong. Ayaw niya lang talaga ng niluto ko ngayon. Ganun po ba? Kumain ka lang, Adela. Hayaan mo na yang si Kuya Pong. Itong torta, masarap to. Luto ito ni tatay. Lagyan kita. Sige, salamat. Mas lalong naintriga si Adela, kaya naman may naisip siyang gawin. Nagpaalam muna siya sa mag-ama na iihi na muna siya. Pero ang totoo ay mag-uusisa siya sa kusina. Pagdating doon, pinagbubuklat niya ang mga gamit at nakita niya ang isang palanggana na may lamang sariwang karne. Napapitlag siya nang marinig na mayapak papunta sa kanya at paglingon niya ay nakita niya si Pong. Kaya ka ba nakikipagkaibigan kay Celia? Ay para malaman ang tungkol sa akin. Ha? Hindi Nagkasundo kami ni Celia kaya naging magkaibigan kami. Wala akong masamang intensyon. Hindi ako naniniwala. Nagmanman ka na nga nung nakaraang araw. At ngayon, sumama ka rito para mag-espiya at makakuha ng ebidensya. Bakit? May nag-uutos ba sa'yo na gawin ito? Wala! Huwag mo nga akong pagbintangan ng kung ano-ano. Di ako interesado sa'yo. Ano itong ginagawa mo? Nagpaalam ka sa akin na iihi ka pero dito ka dumiretso sa kusina. At bakit tinitingnan mo ang mga gamit dyan? Hinahanap ko lang kasi kung may patis. May patis ba kayo dito? Teka, bakit mo ako hinawakan? Kung may pinabala ka, huwag mo nang ituloy. Dahil hindi mo magugustuhan. Naghahanap nga lang ako ng patis. Ang dami mo nang nasabi. Pwede ba paraanin mo na ako? Babalik na ako sa labas. Hindi na sumagot si Pong at si Adela naman ay napabuntong hininga na lamang dahil nahuli na naman siya. Hindi pa sapat ang nakita niyang ebidensya kaya nagpalipas pa siya ng oras doon. Nakipagkwentuhan siya kay Celia at siniguro niyang maaaliw itong mabuti para wala siyang dahilan para umalis. Gabi na pala, Adela. Hindi na natin namalayan ng oras dahil sa sarap ng ating pagkukwentuhan. Oo nga Kaso ang dilim na sa daan. Nakakatakot ng umuwi.
Gusto mo bang dito ka na lang matulog? Maliit lang tong kubo namin pero may sarili akong kwarto dito. At kasya pa tayong dalawa sa higaan ko. Hindi ba nakakahiya? Ay naku, Adela, hindi. Hindi ka na iba sa amin, no? Lalo na ngayon nakilala ka na ni tatay. Sige na, dito ka na matulog. Hindi. Ihatid ko na siya. Maaga pa naman. Kuya, wag na. Pagod ka rin maghapon sa pagtatanim kaya magpahinga ka na. Gusto rin namang matulog dito ni Adela, hindi ba? Oo. Makikitulog na lang ako. Ayoko namang abala. O, di ba? Hayaan mo na, kuya. Minsan lang naman, saka ngayon ko lang mararanasan na may makatabing kaibigan sa pagtulog. Sige na. Matulog na lang kayo ng mga aga. Yun! Salamat, Kuya Pong! Natuwa si Adela dahil magkakaroon na siya ng pagkakataon na makakalap ng ebidensya. Hinintay niya munang makatulog si Celia at si Mang Dodong bago gawin ang plano niya. Nagkataon din naman na wala sa kubo si Pong kaya nakakilos siya ng mas malaya. Nagkalkal siya ng mga gamit sa kusina at sa salas. Hanggang sa nakita niya ang isang baul at gano'n na lamang ang pagkagulat niya nang makita ang laman nito. Ay, Diyos ko. Ano to? Bakit may mga buto ng tao? Anong ibig sabihin nito? Kailangan ko tong kuhanan ng larawan para makita ni Kapitan. Matibay na ebidensya to. Kinuhanan niya ng larawan ang mga buto at habang ginagawa niya ito, may narinig siyang malakas na sigaw na nagmumula sa labas. Napatakbo siya palabas ng kubo at hinanap ang pinanggagalingan ng tunog. Nang makarating siya sa sagingan, nagulat siya sa nakita niya. Nandoon ang aswang. Nakaibabaw ito sa isang dalagang nakasandong itim at palda. Winawakwak nito ang tiyan habang hinihila ang mga bituka na parang isang lubid. Ang sarap ng laman mo! Ang sarap ng laman mo! Sabi ko na nga pa hindi ako nagkamali sa lahat ng hinala ko. Aswang ang may kagagawan sa lahat ng to. Kukuhanan ko to ng litrato at sigurado akong paniniwalaan na ako ni Kapitan. Nang masigurado ni Adela na nakuhanan na niya ng litrato ang lahat ng anggulo, nagmamadali siyang nagtatakbo palayo. Pero hindi pa man siya gaanong nakakalayo nang may marinig siyang malakas na pag-angil sa likuran. Malalim ito at nakakapangilabot. Kinuha ni Adela ang dala niyang buntot pagi at saka dahan-dahang lumingon sa aswang. Pagkakita nito sa kanya ay agad siya nitong sinakmal. Wala ka nang kawala! Doble ang lakas ng aswang dahil kakatapos lang nitong kumain ng karne ng tao. Pero iginalaw ni Adela ang kanyang kamay at kinuha ang isang butil ng bawang. Agad niya yung itinapat sa ilong ng aswang. Nakawala siya at saka niya naman ito pinaghahampas ng buntot pagi. Matapang ka! Akala mo, tatalagpas sa akin ang bawang na yan? Pero hindi na kita bubuhayin ngayong gabi! Nabitawan ni Adela ang hawak niyang buntot pagi nang muli siyang sakmalin ng aswang. Hindi na niya maigalaw ang kamay niya nang tuunan ito ng dalawang malalaking paa ng aswang. Tumulo ang malapot na likido sa kanyang dibdib at halos mapasuka siya sa sobrang baho. Napapikit na lang siya nang ilabas nito ang kanyang pangil at ilang sandali lang. Adela! Mang Dodong! Hindi ka pwede! Umalis ang aswang sa ibabaw ni Adela at nagtatakbo palayo. Agad naman siyang tumayo at itinago ang buntot pagi. Hindi pwedeng malaman ni Mang Dodong na isa siyang manunugis. Lumapit sa kanya ang matanda na alalang-alala at siya naman ay nagkunwaring takot na takot. Diyos ko, ikaw na bata ka. Muntik ka na.
Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasugatan? Hindi naman po. Ayos lang po ako. May aswang pala dito. Oo, may aswang dito. Kaya dapat, hindi ka lumalabas ng ganitong oras. Pasensya na po. Gusto ko lang po kasi magpahangin Pumasok ka na sa loob. Pasok! At bumalik ka sa pagtulog. Sumunod naman si Adela kay Mang Dodong. Bumalik na sila sa loob ng kubo at hindi na muling nakatulog si Adela. Naririnig niya pa rin kasi sa labas ang angil ng aswang na nadadala ng hangin. Kinabukasan, maaga siyang umalis at dumiretso kaagad sa opisina. Kaagad na bumungad sa kanya ang magulang ng dalaga na taga-purok nila. Hindi pa raw kasi umuuwi ang dalaga sa kanila. Konsehal, kailan lang nawala yung dalagang hinahanap nila? Kagabi lang. May kaibigan kasi sa Purok 5 Nagkainuman yata tapos ang sabi ng mga kasama niya ay ihilang saglit doon sa damuhan. Tapos di na bumalik. Ano raw pong kulay ng suot ng dalaga? Nakasuot daw ng itim na sando tsaka maikling palda. Teka, yun yung nakita ko doon sa dalaga. Ha? Konsehal, nasa si Kapitan? Nandun sa loob. Bawal mo nang istorben. Ano ba yun? Kailangan ko siya makausap tungkol dito. Kung ang babanggitin mo na naman sa kanya ay yung aswang, mas lalong di ka paniniwalaan ni Kapitan. Bakit naman? Kasi alam na namin kung sino ang salarin sa lahat ng ito. Oo, Adela. Alam na namin kung sino. Kapitan, nandyan po pala kayo. Narinig ko ang pinag-uusapan ninyo. Tinatanong mo kung sinong salarin sa pagkawala ng mga tao rito sa Barrio Santiago. Kapitan, nakunan ko po ng aktwal yung pagpatay ng aswang doon sa dalaga. Sumama ka sa amin ni Konsehal sa eskwelahan. Pinatawag ko doon ang lahat ng kabaryo natin. Kasi may mahalaga akong sasabihin. At doon mo rin malalaman kung sino ang pumatay sa dalaga. At siyang dahilan ng pagkawala ng mga tao rito. Pero, Kapitan... Tara na, Bentong. Opo, Kapitan. Wala nang nagawa si Adela kundi sumama sa dalawa. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na maipakita ang mga ebidensya niya. Dumiretso sila sa eskwelahan at nandoon ang mga kabaryo nila. Naghihintay. May mga dala din silang bigas at ayuda. Ipapamigay sa mga tao. Nagsimula na ang programa at sinimulan na ni Kapitan ang magsalita. Magandang araw mga kababayan. Magandang araw na, Kapitan. Alam kong lahat kayo ay natatakot na sa mga nangyayari sa ating baryo. Lahat ay naiinip na rin na malaman kung sino ba ang salarin sa lahat ng nangyayari. Pasensya na rin kung mas pinili namin na kami ang gumawa ng solusyon kaysa tumawag sa mga pulis. Pero hindi na talaga kailangan ngayon. Dahil may ideya na kami kung sino ang walang pusong gumagawa nito. At mayroon po tayong isang kabaryo na nakakita ng lahat. Aling Dulce, sabihin mo ang nalalaman mo. Magandang araw po mga kabaryo. Tama si Kapitan. Nakita ko po lahat ng pangyayari kagabi. Nagising kasi ako dahil nahihirapan akong huminga at lumabas muna ako para magpahangin. Nakita ko may umiihing dalaga sa sukalan at kasabay nito, may dumating na isang kotse at huminto sa harap niya. Tapos lumabas yung isang lalaki na nakamaskara. Winakwak niya yung katawan ng dalaga. Pagkatapos ay isinilid sa sako. Ang huli kong nakita ay isinakay nila yung bangkay ng dalaga sa kotse. Yan po ang buong pangyayari. At sigurado akong hindi nagsisinungaling si Aling Dulce. Ang mga taong yun ay mga sindikato. Kinukuha nila ang lamang loob ng biktima at ibinibenta. Ganun po ang ginagawa nila. Mga kababayan, napakahirap hanapin ng mga sindikato. Kaya hindi namin sigurado kung kailan namin ito magagawa ng paraan. Nakikiusap po ako sa inyo na huwag na kayong lumabas tuwing gabi.
para wala na silang mabiktima. Teka, paano nangyaring nandun ako? Wala naman dumating na nakakotse at lalaki nakasuot ng maskara. Bakit ginagawa ni Kapitan to? Ba't siya gumagawa ng kwento? Sa kalagitnaan ng pagsasalita ni Kapitan Pasiano, isang binatang nakatakip ng tela ang sumulpot at pinagbabato ang kapitan. Lahat ng tao ay nagsilingunan. Pamilyar naman kay Adela ang figura ng katawan nito. Sinungaling! Sinungaling! Walang katotohanan ng mga sinasabi niya. Huwag niyo siyang paniniwalaan. Ano ba? Sino ka ba? Wala kang gaano sa kapitan ah. Hindi naman talaga gagalang-galang ang pinaglilingkuran niyo. Dahil walang katotohanan ng mga pinagsasabi niya. Kapitan, anong gagawin natin sa binatang yan? Walang galang eh. Ipahuli ninyo siya at dalhin sa opisina ko. Mga tanod, huliin niyo ang lalaking yan. Agad na nagsitakbuhan ang mga tanod na nandoon, pero naunahan sila ng lalaki at agad na itong tumakbo. Itinuloy naman ng kapitan ang pagsasalita na parang walang nangyari. Si Adela naman ay hindi maiwasang magtaka dahil sa boses at tindig na halata niyang si Pong yun. Mas lalo siyang naintriga, kaya naman kinagabihan, naisipan niya ulit makitulog kina Mang Dodong. Abay, gabi na iha. Anong sadya mo rito? Oo nga, Adela. Ayos ka lang ba? Pinalayas po ako sa bahay. Wala po ako ibang matutulugan. Naku, dito ka na matulog. Baka kung mapano ka pa. Tay, dito na natin patulugin si Adela. Wala ka bang ibang kamag-anak, Adela? Wala po eh. Tatay, sige na. Dito muna natin patulugin si Adela. Nakakaawa naman siya. Sige na, tay. Nakita niyang may ibinulong si Mang Dodong kay Silya at tumango naman ang dalaga. Napakunot ang noo niya. Hindi niya maintindihan ang dahilan ng pagbulong nito. O sige, pinapayagan na kita. Salamat po, Mang Dodong. Sige, Celia. Ikaw na ang bahala kay Adela at dyan na muna kayo. Magpapausok lang ko sa labas. Opo, tay. Celia, sigurado bang okay lang kay Mang Dodong na dito ako matulog? Ano ka ba? Okay lang yun sa kanya. Ang inaalala lang nun, baka kasi hanapin ka ng mga kamag-anak mo. Ayaw ni tatay nang basta na lang sinusugod ng mga kung sino-sino itong kubo namin. Celia, pwede ko bang malaman kung ano yung binulong sa'yo ng tatay mo? Sabi kasi ni tatay, matulog tayo ng maaga kasi nagpuyat tayo nung nakaraan, di ba? Maaga kasi talaga kami natutulog dito. Celia, sigurado ko bang wala kayong tinatago dito? Ano ka ba? Bakit mo naisip yan? Pinagdududahan mo ba kami? Hindi naman. Tara na sa loob ng kwarto. Akmang maglalakad na ang dalawa papasok sa kwarto ni Silya nang biglang dumating si Pong. Hindi na muna pumasok ang dalawa dahil sinalubong ni Silya ang binata. Kuya Pong, buti dumating ka na. Anong ginagawa ni Adela dito? Makakitulog daw muna siya. Ano? Pinalayas kasi siya sa kanila. Hindi ba napag-usapan na natin to ni Tatay Dodong? Hindi na natin papupuntahin sa bahay ang babae na yan. Kuya, baka kung paano siya kapag hindi natin pinatulog dito. Hindi ako papayag at huwag ka na makipagkaibigan sa babae yan dahil hindi siya mapagkakatiwalaan. Bakit? Gusto mong iwasan ako ni Celia dahil alam ko lang totoo? Na isa kang aswang? Kuya, hindi naman yun ipagkakalat ni Adela. At hindi naman siya nagmamanman sa'yo. Kilala ko ng babaeng yan. Isa siya sa tauhan ni Kapitan Pasiano. Nakita ko siya kanina dun sa eskwelahan. Kasama ni na Consial Bentong. Hindi natin siya dapat pagkatiwalaan, Celia. Ano? Totoo ba yun, Adela? Nakita mismo ng mga mata ko. Kaya totoo yun. Umalis ka na rito, Adela. Umalis ka na. Alis!
Napilitang umalis si Adela sa kubo ni Namang Dodong. Hindi naman siya pinigilan ni Celia. Hindi pa rin siya umalis sa Purok 5. Umakyat siya sa mataas na puno ng rambutan, malapit kina Pong, at doon siya nagmanman. Ilang oras din siyang nanatili doon at pagtingin niya sa orasan ay ganap ng 12:00 ng hating gabi. Nakita niya si Pong na naglalakad. Agresibo at tila wala sa sarili, kaya sinundan niya ito. Tatapusin na kita ngayong aswang ka. Dahil hindi rin naman maniniwala sa akin sa Kapitan Pasiano. Mas tumadami pang nabibiktima mo. Agad na tumakbo si Adela para habulin si Pong. Pagdating niya sa sukalan ay nakita niya ito. Isang asong gubat ang kinakain nito. Binabalatan ng buhay at pagkatapos parang lubid na hinihila ang lamang loob. Inihanda ng dalaga ang kanyang buntot pagi at agad na sumugod sa aswang. Humarap naman ito sa kanya at agad na umilag. Pagkatapos ay sinakmal siya nito, kaya naman natumba siya sa lupa. Tigilan mo ng ginagawa mo. Hindi lang ako ang aswang dito. Huwag ka na magmaang-maangan. Alam ko ikaw lang may kasalanan sa lahat ng nangyayari. Itigil mo na yan! Ngayon pa lang, tatapusin na kita. Hindi na kita hayaang mabuhay pa! Nakawala si Adela kay Pong pagkatapos niyang hugutin ng isang matalim na punyal sa kanyang bulsa. Naghihiyaw ang aswang at si Adela naman ay tumayo at pinulot ang kanyang buntot pagi sa lupa. Nang akmang ihahampas na niya yon kay Pong, nakarinig siya ng malalim na angil at mga mabibigat na yapak. Teka, ano yun? May iba pang aswang? Sabi sa'yo hindi lang ako ang aswang sa baryong ito. Agad na inihanda ni Adela ang kanyang sarili. Bukod sa buntot pagi, ay kinuha niya ang iba pang pangontra. Ilang sandali lang, nagsidatingan mula sa sukalan ng isang aswang na kagaya ng itsura ni Pong. Saglit na naistatwa si Adela. Kinuha niya ang dinurog na bawang at asin. Agad na isinaboy yon sa nilalang, pero tila hindi tumatalab dito ang pangontra. Anong nangyayari? Bakit hindi tumatalab? Nasakmal siya ng nilalang at parang tinakasan siya ng lakas dahil sa lakas ng puwersa nito. Napapikit na lang siya nang ilabas nito ang matatalim na pangil. Akala niya ay katapusan na niya. Pero nakita niyang isa pang aswang na sinakmal ang nilalang, kaya nakawala siya dito. Tumakbo ka na, Adela. Ako nang bahala dito. Ano ba, Adela? Tumakbo ka na! Wala nang nagawa si Adela kundi ang sumunod kay Pong. Tumakbo siya palayo at wala nang pakialam kahit nahahampas ng dawag at siit ang kanyang mukha. Nakarating siya sa isang sagingan at may narinig siyang pag-angil ng nilalang doon. Nang sumilip siya, nakita niya ang isa pang aswang na nakaibabaw sa lalaking wakwak ang dibdib para itong patay gutom na kinakain ng sariwang puso ng lalaki. Anong ibig sabihin nito? Hindi lang si Pong at ang isang yun ang aswang. Anong nangyayari? Halos masok na si Adela sa nakikita. Bukod sa puso ay parang jelly na nilunok ng aswang ang baga ng tao. Tumalikod na siya para umalis. Pero pagharap niya, isa na namang aswang ang nakita niya. Sabi ko na nga ba nandito ka? Hindi na kita pakakawalan! Kakaiba ang lakas ng aswang na ito. Nang dinaganan siya, ay mas lalo siyang nawala ng lakas. Matindi ang puwersa nito. Dinuraan siya nito sa muka at tinusok ng matalim na kuko ang kanyang balikat. Tama na!
Masyado kang matigas, kaya hindi ka na dapat mabuhay! Wala na siyang nagawa nang lalong ibinaon ng aswang ang kuko sa kanyang katawan. Napapikit na lang siya sa sobrang hapde at bago tuluyang nawala ng malay, may narinig siyang yapak papalapit sa kinaroroonan nila. Hindi niya na alam ang pangyayari pagkatapos nito at kinabukasan ay nagising na lang siya sa kwarto ni Celia. Adela, mabuti gising ka na. Teka, anong ginagawa ko rito? Iniligtas ka ni tatay mula sa aswang. At nakita niya na mayroon kang malaki at malalim na sugat sa balikat. Gising ka na pala, iha. Uminom ka muna ng kaping bigas at maya-maya ay gagamutin kayo muli sugat mo. Marami ang kuko ng aswang, kaya dapat lang na magamot siya ng mabuti. Baka mauwi pa yan sa impeksyon. Maraming salamat po sa pagtulong niyo, Mang Dodong. Pero hindi ko po maintindihan ang nangyayari kagabi. Marami pala sila. Marami talagang aswang sa lugar na to. Ayaw mo bang maniwala sa akin kagabi? Agad na napalingon si Adela sa may pinto pagkarinig sa boses ni Pong. Nakatayo ito sa may pinto at pagkatapos ay agad na lumapit sa tabi ng kama niya. Ikaw na mismong nakatuklas. Marami sila. At siguradong alam na nila ang ginagawa mo. Lalo ng pagiging manunugis mo. Paano mo nalaman na isa ako manunugis? May kakayahan ka sa paggamit ng mga panlaban sa aswang. Lalo na ang buntot pagi. At walang ibang makakagawa nun, kundi ang mga kagaya niyo at albularyo. Pero alam kong kalaban ka pa rin. Dahil pare-parehas lang naman kayo ng mga aswang niyan, di ba? Nagkakamali ka. Hindi ako katulad nila. Kalokohan. Kaya nga tinawag kayong aswang dahil wala kayong ibang ginawa kundi sakta ng mga tao eh. Ang tagal na namin kasama si Pong, pero hindi niya kami sinaktan. Kaya hindi sila pare-pareho. Pero Tama. Iba ako sa kanila. Dahil hindi ako kumakain ng karne ng tao. Nakita mo naman, hindi ba? Mga mababangis na hayop ang pinipili kong kainin. paano naiiba ka sa mga kauri mo? Kami ang uri ng mga aswang na nagmula sa mga ninunong marunong magkontrol ng sarili. Sa halip na karne ng tao, karne na lang ng hayop, pero natuklasan ng iba kong kauri na masarap ang karne ng tao. Kaya hinahanap-hanap na ito ng sistema nila. Hindi kaya ko na nakontento na sa nakasanayan namin. May nakita akong baul na may lamang buto ng tao. Buto yon ang namatay na asawa ni Mang Dodong. Hanggang ngayon, iniingatan pa rin nila ito. Sa ganong paraan kasi, parang kasama pa rin namin sila. Kung ganon, wala kang kinalaman sa mga nangyayari dito sa baryo? Tama. Wala akong kinalaman. At may hiling din ako sa'yo. Ano yun? Pwede bang itigil mo ng ginagawa mo? Inilalagay mo lang sa panganib ang buhay mo. Bakit ko gagawin yun? Inililigtas ko mga tao rito at yun ang trabaho namin bilang manunugis. Isa pa, ang aswang na yun ang pumatay kay Kuya Tonyong. Alam kong gusto mo magigante para sa Kuya Tonyong mo. Pero hindi ako naniniwalang gusto mo lang iligtas ang mga tao. Ha? Mas magaling ka pa sa akin, ikilala kong sarili ko. Huwag ka nang magkunwari. Ginagawa mo lang ito para magpakitang gila sa kapitan at matulungan sila sa trabaho nila. Dahil mukhang may utang na loob ka sa taong yun, hindi ba? Ano? Kung ganyan kababaw ang dahilan mo, huwag mo nang ituloy. Kasi ang ginagawa mo ay ikapapahamak mo lang. Hindi na magbabago ang sistema sa baryong to. Nagawa ko na rin yan dati. Pero wala akong kakayahang gawin yan. Paano hindi na magbabago? Ang daling patayin ng mga aswang na yun basta maraming pangontra. Nasaan na ba ang mga tao marunong sa aswang dito? Marami sila kung tutuusin. Pero hindi ang pagiging aswang nila ang nakakatakot, kundi ang kontrol nila sa lugar na ito. Anong ibig mo sabihin? Hindi ka naglilingkod sa mga tao, kundi naglilingkod ka sa pinuno mo dahil sa utang na loob. Pero walang patutunguhan niyang ginagawa mo. Magmamabuting loob ako sa iyo ngayon. Ito ang pera na galing sa inipon ko. Umalis ka na rito sa Barrio Santiago hanggat maaga.
Itigil mo na rin ang pagiging manunugis mo. At sino ka para magdesisyon para sa akin? At bakit ayaw mo akong diretsuhin kung may alam ka? Huling salita. Kunin mo na ang perang to at umalis ka na. Iha, sa tagal na naming nakasama si Pong, sumusunod kami sa mga sinasabi niya dahil wala siyang ibang hinangad para sa amin kundi ang mapabuti. Umalis ka na at huwag ka nang babalik pa dito. Kinuha na lang ni Adela ang pera at umalis pero maraming tanong sa isip niya. Sino kaya ang mga aswang na yon at bakit sila ang may kontrol sa baryong yun? Dumiretso siya sa opisina ni Kapitan para sana magpaalam muna pero habang nasa daan ay nakasalubong niya si Aling Soledad. Umiiyak ito at nang makita siya ay agad na lumapit sa kanya. Iha! Ano po yun, Aling Soledad? Tulungan mo ako, Iha. Yung asawa ko, nawawala na rin kagaya ng anak. Umalis lang siya kagabi dahil maghahanap ng halamang gamot para sa anak naming tinataasan ng lagnat. Tapos hindi na siya nakita. Nailapit ko na po ba sa Kapitan? Binigyan lang ako ng kapitan ng pera. At sabi niya, huwag ko na raw alalahanin yun. Kasi gagawa naman siya ng paraan. Pero wala naman siya ginawa doon sa anak ko. Hanggang ngayon hindi pa nahahanap ang kanyang bangkay. Ganun po ba? Wala na siyang ginawang paraan doon? Ganun na nga, Iha. Parang puro salita na lang ang kapitan natin. At hindi na gumagawa ng paraan. Wala namang pakialam ang mga ibang tao dito. Palibasa hindi sila ang nakakaranas. Sige po, Aling Soledad. Uulitin ko yan kay Kapitan. At itatanong ko kung ano plano niya. Iha, mahirap lang ang buhay ko at ang pamilya ko. Ang tanging kayamanan ko. Alam mo naman siguro ang ganitong pakiramdam. Nakikiusap ako sa'yo. Hikayatin mo ang kapitan na sa mga pulis humingi ng tulong. Kasi mukhang hindi naman nila kaya ang trabaho. Opo, sige po. Parang awa mo na. Tulungan mo ako. Tulungan mo kaming namatayan at nawawala ng miyembro ng pamilya. Nabagbag ang loob ni Adela sa pagkakataong yun at doon na nagsimula ang kagustuhan niya na tumulong ng totoo sa mga taga-baryo. Dumiretso na siya sa opisina ni Pasiano at pagdating doon, naabutan niya ito kasama ang mga konsehal na mukhang namigay ng pera at ayuda sa mga tao. Mga kabaryo, alam kong mahirap para sa inyo ang nangyayari sa baryong ito. Pero huwag ninyong kalimutan ang pagmamalasakit ko sa inyo bilang tagapaglingkod ninyo. Ang perang yan ay sapat na para makabili kayo ng inyong mga pang-araw-araw na pangangailangan. Makabili ng kahit kaunting luho. Magtiwala lang kayo sa serbisyo namin at balang araw ay mawawala na rin ang lahat ng kaguluhang ito. Isipin niyo rin na sa kabila ng mga nangyayari, ay nakakapamuhay pa rin naman kayo ng maayos. At mayroon kayong mabait at tapat na pinuno sa lugar na ito. Maraming salamat po talaga, Kapitan. Kayo ang pinuno na napakalaki ng naitulong sa amin kahit pa ang daming nangyayari sa baryong ito. Huwag kayong magpapasalamat. Ibinoto ninyo ako kaya dapat lang na maglingkod ako sa inyo. Sige na, umuwi na kayo para madala ninyo ang mga yan sa pamilya ninyo. Kapitan! Oh, Adela. Alam niyo na ba yung nangyari sa asawa ni Aling Soledad? Oo, alam ko. At hinahanap na ng mga tanod ang bangkay niya. Nagtataka po ako eh. Parang di naman po talaga kayo gumagawa ng paraan. Aba,
Sino ka para magsalita ng ganyan sa kapitan? Sinasabi ko lang po yung totoo. Parang wala namang kayong ginagawa at inuuto nyo lang yung mga tao dito. Sino ka ba? Wala ka namang mataas sa katungkulan para maintindihan mo kami. At ang ginagawa namin, Kung hindi kayo kikilos, ako na mismong gagawa ng paraan. Alam kong aswang ang may kagagawa ng lahat ng ito. At hindi ko maintindihan kung bakit hindi nyo inaalam ang tungkol doon. Kasabot ba kayo ng mga aswang? O baka naman kayo ang aswang? Biglang sinampal ng malakas ni Pasiano si Adela. Yun ang unang pagkakataon na ginawa yun ng kapitan, kaya hindi makapaniwala ang dalaga. Kapitan Pasiano? ilang beses na kitang sinabihan tungkol dito. Ngayon ay ubos na ang pasensya ko sa iyo. Kaya hindi na kita pagbibigyan. Bentong, alam mo na ang gagawin sa kanya. Opo, Kapitan. Konsehal, bakit mo ako hinahawakan? Inubos mo ng pasensya ng Kapitan. Kaya dadaling kita sa dapat mong kalagyan. Kapitan, ano to? Bakit hindi kita pwedeng questionin sa mga ginagawa mo? Anong meron? Ano ba talaga intensyon mo sa lahat ng mga nangyayari? Bentong, bilisan mo na. Dalhin mo na yan. Opo, Kapitan. Bitiwan mo ako! Ah! Bitiwan mo! Pwersahan ng hinila si Adela ni Bentong at ng isang tanod. Sapilitan siyang isinakay sa isang owner-type jeep. Walang ideya si Adela kung saan siya dadalhin ng mga ito dahil ang dinadaanan nila ay hindi pamilyar sa kanya. Hanggang sa nakarating sila sa isang napakaliblib at napakadilim na lugar. Parang walang ibang nakakapunta doon kundi sila. Dahil halata na ito ay isang sikretong lugar. Konsehal, saan niyo ako dadalhin? Malalaman mo rin mamaya kung nakinig ka lang sana noon kay Kapitan Pasiano at hindi na nakisali sa gulong nangyayari. Hindi ka mapupunta sa ganitong sitwasyon. Anong gagawin niyo sa akin? Bakit kailangan niyo akong dalhin dito sa liblib at hindi kilalang lugar na to? Manahimik ka! Konsehal naman! Lagyan nyo nga ng takip ang bibig nito. Konsehal! Anong... Malapit na tayo. Pagtulungan ng dali ng babaeng ito sa loob, siguraduhin ninyong hindi siya makakatakas. Tumango ang dalawang tanod na kasama ni Bentong. Ilang sandali lang ay nakarating sila sa isang lumang gusali. Hindi pa man sila nakakababa ay nakaamoy na si Adela ng napakasangsang at napakalansang amoy. Itinigil nila sa tapat ang kanilang sasakyan at pinagtulungan namang buhatin ng dalawang lalaki si Adela. Ilang sandali lang ay nagsitumbahan ang mga lalaki maliban kay Adela. Meron kasing tumirador sa kanila ng bato at tinamaan sila sa iba't ibang parte ng katawan. Isang lalaki ang humila kay Adela at ito ay walang iba kundi si Pong. Bilisan mo, Adela! Bilisan mo! Bago ba tayo mahabulin na Konsyal Bentong? Pong! Ano ginagawa mo rito? Naalaman ko lang nangyari sa'yo. Sinundan kita kanina pag alis mo. Hindi ko maintindihan kung anong gagawin nila sa akin. Papatahin ka nila. Paano mo nalaman? Hindi ko na itatago sa'yo. Oras na para malaman mong totoo. Anong totoo, Pong? Bilisan na natin. Nasa likod na natin sila. Hinahabol nila tayo. Dahan-dahang lumingon si Adela sa kanilang likuran at nakita niya si Konsehal Bentong at ang dalawang tanod na humahabol sa kanila. Mas lalo nilang binilisan ang pagtakbo hanggang sa nakita niya ang dalawang kabayo na tila nag-aabang sa kanila. Ang isa ay sinasakyan ni Mang Dodong at Silya at ang isa naman ay walang nakasakay. Nilapitan nila ni Pong ang kabayong yun. Bilisan nyo ng dalawa at mabilis lang sila. Oo nga, kuya. Natatanaw ko na sila. Akong bahala. Adela! Sumakay ka na dito sa likod ko! Pong! Ano ba? Tara na! Malapit na sila! Bilisan na natin! Napalingon sa likuran si Adela at natatanaw na niya ang mga lalaki. Kaya naman agad na siyang kumapit sa kamay ni Pong na nakalahad sa kanya
at sumakay sa kabayo sa likuran ni Pong. Mabilis nilang pinatakbo ang mga kabayo at hindi na sila naabutan pa ng mga lalaki. Pumunta sila sa isang lugar sa kabundukan, isang bakanting bahay, at kakilala ni Mang Dodong ang dating nakatira doon. Doon na sila nanatili hanggang sa gumabi. Delikado ng buhay ni Adela ngayon kasi nagkakabukuhan na. Dapat kasi Adela, nung sinabi ni Kuya Pong na umalis ka na, sumunod ka na lang sa kanya. Hindi ka na dapat dumaan sa opisina ni Kapitan Pasiano. Yan tuloy. Bakit? Ano bang hindi ko alam? Pong, ano yung dapat ko malaman? Si Kapitan Pasiano at ang mga kagawad at tanod ay mga aswang. Paano nangyari yun? Wala naman ako nakitang kahit anong sign sa kanya. Tinuruan ako ni Tonyo kung paano gawin niyo pero wala talaga. Itinatago niya yon para makapanlin lang siya ng mga tao. Pinag-aralan niya kung paano gawin yon at sinanay din niya ang sarili niya sa bawang at asin para hindi sila basta-basta mahihirap kalabanin. Tama si Kuya. Kasi 'di ba, ang alam ng mga taong pangontra sa aswang ay bawang at asin. Bakit niya ginagawa yun? Adela, hindi ka bulag para hindi mo mahalata. Mahal na mahal siya sa baryong to. At ang lahat ng ginagawa niya ay parte ng kanyang plano na kontrolin ng mga tao para magawa niyang gusto niya. Adela, kalabang ko si Kapitan Pasiano sa pagtakbo bilang kapitan. Bago pa lang siya sa termino at ginamit niya lang ang pagiging kapitan para hindi siya magkulang sa supply. Anong supply? Ano pa? Di, karne at lamang loob ng tao. Dating sindikatong aswang ang kapitan. At kung saan-saan din sila pumupunta para mandukot ng mga tao. Pero natuklasan nila na mas maganda kung di sila lalayo at gagawin na lang nila ang taktika sa iisang lugar. Noong una, dumayo lang kami dito. Namigay ng pera at nagpakitang gila sa mga tao pero yun ay parte ng taktika nila para kontrolin ang mga tao dito. Dahil mangmang ang mga taga rito at ang mahalaga sa kanila ay ang pagtulong ng kapitan. Nakita mo naman, walang tumututol sa kanila kahit hindi sila tumatawag ng pulis. Alam naman nila na walang nangyayari at patuloy pa rin ang pagkakawala ng mga tao. Alam mo ba kung bakit ganon? Nagbubulag-bulagan sila sa mga nangyayari dahil nadadala na sila ng pakitang tao ng kapitan. At sa iba ay sinisisi ng kapitan ng insidente para ipakita sa mga tao na gumagawa sila ng paraan para nga naman walang maghinala sa kanila. Tama, ganun nga Iha. Napansin mo rin na puro dayo ang kanilang tinatarget. Iilan lamang ang taga rito para madaling manipulahin. Kapag dayo, pwede nilang sabihin na hindi naman nakaabot dito. O kaya naman hindi dito nawala at yung ilang taga rito na biniktima nila ay mga taong madaling maniwala sa kapitan dahil binibigyan nila ng pera o ayuda. Mga taong walang-wala sa buhay na masyadong madaling mapasunod. Pero natuto na si Aling Soledad. Napansin niya na walang ginagawa ang kapitan. Kung ganon, delikado na ang buhay ni Aling Soledad. Kapag naalaman ng kapitan na nakakalata na siya at si Aling Dulce, sigurado akong binayaran siya para gumawa ng kwento. Kuya, Adela, Tay, tumingin kayo sa labas. May mga paparating? Teka, wala namang ibang nakakalam ng lugar na to kundi si tatay. Paanong... Pong, hindi kaya? Hindi. Hindi pwedeng mangyari to. Hindi nila pwedeng malaman na nandito tayo. Pero hindi Paano nila malalaman nandito tayo? Kuya! Salya! Isang aswang ang lumusot sa kanilang bubong at lumagapak sa sahig. Ilang sandali pa, nagsidatingan na rin ang iba pang mga aswang at pinalibutan ang buong bahay. Pare-pareho silang hindi handa. Kuya, ang dami nila! Hindi natin sila kaya! Tatay! Maganda ang dugo mo, Iha. Sana! Mang Dodong! Naistatwa na si Adela sa mga nangyayari. Parehas sinakmal ng aswang ang dalawa. Si Pong naman ay nakita niya sa isang sulok. Unti-unting nagbabago ang kanyang anyo. Naalala niya na oras na nga pala ng kanilang pagpapalit anyo. Bago pa siya nakakilos, sinakmal din siya ng isang aswang.
at wala siyang nagawa dahil sa lakas ng puwersa nito. Hinaligtas kita, hinamitan, pinakain, at binigyan ng trabaho. Pero ganito ang ibabalik mo sa akin. Alam ko ng taktika mo, Kapitan Pasiano. Iniligtas mo lang ako para isipin ng mga tao na isa ka mabuting kapitan at para manipulahin ako. At sa ganung paraan, hindi kita labanan. Pero nagkakamali ka. Dahil ngayong alam ko ng lahat, hindi ako magiging bulag. Inilabas ng aswang ang kanyang mahabang pangil. Si Adela naman ay kinuha ang maliit na punyal sa kanyang bulsa at itinusok sa katawan ng nilalang. Napahalinghing ang nilalang sa sakit at nakawala ang dalaga. Sinubukan siyang dambahan muli ng aswang pero dinambahan ito ng isa pang aswang, si Pong. Binayaran kita. Hindi ko ginalaw ang hilaw mong pamilya. Pero sa huli, inilaglag mo pa rin ako. Ang dami ng napapahamak dahil sa'yo. Kaya pagkakataon na para isiwalat lahat ng ginagawa mo. Hindi na ako magpapadala sa pananakot mo. Napapatayin mo ang pamilya ko. Dahil kaya ko silang protektahan. Wala kang kwentang anak. Taksil ka sa sarili mong ama. Wala ka rin kwentang ama. Hindi ganyan ang itinuro ng ating ninuno. Sinabi nila makipagkaibigan tayo sa mga tao. Pero anong ginawa mo? Naging kahaman ka sa pagkaswang mo. Hindi makapaniwala si Adela sa mga narinig. Ama pala ni Pong si Pasiano. Sa kabilang banda, nakita niya na patuloy na nakikipaglaban si Dodong at Celia sa ilan pang aswang. Kaya kumilos na rin siya. Kinuha niya ang buntot pagi at nakipaglaban sa mga aswang. Mamatay ka ng aswang ka! Ikaw ang mamatay dahil taksil ka sa kapitan. Diwan mo ako! Mamatay ka na! Sinakal ng aswang si Adela at hindi siya makakilos. Sa pagkakataong yon, halos pare-parehas na silang natalo ng aswang. Ang kaisa-isang nakapatay lang ay si Mang Dodong. Nang tumayo si Mang Dodong, biglang sumigaw si Pong habang nakikipaglaban ito kay Kapitan Pasiano. Kay Dodong, insenso at uling! Hindi pwede. Mamamatay ka rin. Ang anak mo at si Adela, parehas mamamatay. Hindi niyo sila kaya. Iligtas niyo ang buhay niyo. Mamamatay kayong lahat dito. Mangiyak-ngiyak na kinuha ni Mang Dodong ang isang bote. Halatang nagdadalawang isip ito. Pero nakita niya ang anak niya na marami ng sugat sa katawan at si Adela ay hindi na halos makahinga sa pagsakal ng aswang. Bumulong siya sa bote. Parang nag-orasyon saka ito binuksan at isinaboy sa buong silid. Nabitawan ng mga aswang ang dalawang babae at lahat ng nilalang ay nangisay sa sahig. Pati na rin si Pong. Mang Dodong! Hindi mo dapat ginawa to! Mamamatay si Pong! Pasensya na kayo. Hindi ko na rin alam ang gagawin. Hindi ko ito ginusto. Pong! Kuya! Adela, salamat. Kuya! Kapag mo, kapalay ko ang buhay ko para sa inyo. Magsakabuhay kayo! Kuya! Pong! Patawarin mo ako! Patawad po! Namatay ang lahat ng aswang kasama si Pong at naligtas ang buhay ng tatlo. Nang bumalik sila sa Barrio Santiago, sunog na ang opisina ni Kapitan Pasiano at ang gumawa nito ay walang iba kundi si Aling Soledad na natuto ng lumaban. Nasawi ang iba pang tanod at konsihal na naiwan doon at lahat pala sila ay mga aswang. Nalaman din nila na si Aling Dulce pala ay binabayaran ng kapitan para magsinungaling at bigla na lang itong tumakas. Simula nang mamatay ang kapitan,
na tahimik na ang buong baryo. Pero hindi na nila ipinaalam sa mga tao ang totoong nangyari dahil ayaw nilang matakot at maguluhan ng mga ito. Si Mang Dodong ang pumalit sa pwesto ni Kapitan Pasiano at simula noon, naging maayos na ang lahat. Kapitan, may natagpuan pong patay sa likod bahay. Hayaan mo na ang mga pulis ang mag-imbestiga noon. Napatawag ko na sila. Hindi ba, Mang Dodong? Sabi mo marunong ka rin mag-imbestiga dahil nag-aral ka rin ng pagkapulis. Masyadong liblib ang lugar natin. At hindi kaya sila masasayang ang oras? Kasi may bali-balitang nagpakamatay din yung tao. Nagbaril sa ulo. Hindi ko trabaho yon. Ang trabaho ko ay dito lang sa baryo. Ipabayan na natin sa mga pulis ang investigasyon. Saka hindi na tayo gaanong liblib ngayon. Nagkikipag-ugnayan na tayong mabuti sa lokal na gobyerno. At tatayuan na ng kalsada ang ating baryo para madali na itong mapuntahan. Adela, huwag ka mag-alala. Hindi naman tayo nagtatago kagaya ng dating kapitan. Nakakatawa nga po eh. Simula nang kayo maging kapitan, naging maayos ang lahat at hindi niyo rin ginagawang bulag ang mga tao. Lahat sila, pwede magsalita o magsabi ng hinaing. Hindi niyo sila minamanipula gamit ang mga ayuda. Ayuda. Magtrabaho sila. Palawak naman ang taniman sa baryong ito. Suporta lang ang ibinibigay ko sa kanila. Saka, Adela, tandaan mo, ang malinis na gobyerno ay hindi kinukontrol ang kanyang nasasakupan. Kasi para saan pa? Kaya nga nasa ganitong pwesto ay para maglingkod sa mga tao. Wala nang iba pa. Simula noon, wala nang aswang na gumambala sa kanilang lugar. Itinigil na rin ni Adela ang pagiging manunugis dahil hindi na niya kailangang gawin yun. Si Mang Dodong at Celia na ang kanyang bagong pamilya. Napagdesisyonan din niya na mag-aral sa Maynila kasama si Celia at doon na nga niya nakilala ang nanay ko. Yung liblib na lugar na yon, hindi na liblib ngayon at wala na ring presensya ng aswang doon. Pero nananatiling lihim kay Adela, Aling Soledad, Mang Dodong at Celia ang totoong nangyari. Dito ko na po tatapusin ang kwento ni Adela at nawa ay nagbigay ito ng aral at kilabot sa mga tagapakinig. Maraming salamat po kung mapipili itong aking salaysay. Lubos na gumagalang, Sandra. Sa mga tagapakinig, sa tingin nyo, kung ikaw ay isang aswang, magiging kagaya ka ba ni Pong? Paki-comment ang inyong sagot at huwag kalimutang mag-like and subscribe. Salamat po.